So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo meron po tayong na-overlook dito po sa affidavit ni Rina Garma sa Quadcom. So kanina po kasi pinanood ko siya kanina and then binasa ko rin po yung mismong affidavit niya kasi kumakalat na po sa internet yan. So meron kasing binabanggit dito si Rina Garma na Davao model. Okay. So ito pag-usapan natin. Kasi pag sinabi mong Davao model na tokhang, si Sara Duterte po ang pasimuno niyan. So explain natin yan na. Siyempre, meron tayong mga ebidensyang papakita dito. So ngayon, ito siguro wag na natin panoorin yung video ni Rina Garma kasi malamang napanood nyo na yan eh. Pero ang interesting kasi dito, di ba, ito galing tong Philippine Star, pakita ko na lang. I am afraid for my life. Emosyonal na nilantad ni retired Police Colonel Rina Garma ang kanyang papel sa umano'y pagpapatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Model. Okay, meron siyang binabanggit na Davao Model. Okay. Davao Model System ng War on Drugs sa buong bansa. So, ito yung medyo na-overlook natin. Kasi ang binabanggit dito ni Rina Garma is yung pinatupad po na tukhang ni Duterte, ni Digong sa buong Pilipinas ay nanggaling po sa Davao Model na drug war sa Davao City. Okay, so ito na. Napaka-interesting kasi nito. Kasi, mga kababayan, nagsimula po ang tukhang sa Davao City at nakapag-orchestrate sila ng ganyang klaseng plano sa Davao City kay Sara Duterte. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung mismong pag-structure po ng tukhang sa Davao City na ginaya ni Digong nung siya naging presidente, galing po yan kay Sara Duterte. Okay? Sabi ko sa inyo eh. Oh, pakita ko sa inyo to, no? So, meron tayong, meron ako papakita ng dalawang evidence dito. Okay? So, yung unang-una, yung sinabi ni Las Cañas. So, yung sinabi ni Las Cañas dito, no, nung January 31, 2024. Kita nyo na, nahalakot ko pa yung balita. So, sabi dito ni Las Cañas, no, Las Cañas says VP Sara behind Oplan Tokhang in Davao City. So, tinanggi pa nga ni Sara to eh. Tinanggi niya to eh. Oh, sabi dito no, former Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas accused Vice President Sara Duterte of orchestrating Oplan Tokhang in Davao City during her stint as mayor in 2012. O, di ba? So, sakto, 2010 to 2013, si Sara Duterte po ang mayor ng Davao City. So, nag-orchestrate si Sara Duterte ng tukhang sa Davao City na ginaya ni Duterte para sa buong Pilipinas nung siya naging presidente. So, ano bang pinapalabas dito? Mamamatay tao rin si Sara. Di kasi ganun ang point, di ba? Ano ba yung naging epekto ng tukhang ni Digong sa buong Pilipinas? Patayan, EGK. So, kung ginaya niya yung structure ng tukhang sa Davao City na sinimulan ni Sara Duterte, edi, ibig sabihin, mamamatay tao rin pala si Sara. Ay, grabe, no? sabi, sabi dito, no? Continue pa natin, ha? In a 24 hours report by Selena Refran on Wednesday, Las Cañas, an alleged member of the original Davao Death Squad, faces the media following for the end of the pre-trial investigation of the International Criminal Court. So, sabi dito, no, ito pa yung malupit, di ba? The former policeman speaking to media from an undisclosed location overseas said he submitted 186 page of affidavit to ICC. So itong sinabi ni Las Cañas po tungkol kay Sara Duterte na si Sara Duterte po yung pasumuno ng tukhang sa Davao City is nasa ICC na rin po ito. Posibleng baka makasuhan din si Sara Duterte dito. Di ba? So, ang sinasabi niya pa dito, si Bato, you know, siya ang pasimuno nitong Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012. Inappoint niya si Bato de la Rosa as chief PNP ng Davao City. Sabi ni Las Cañas. Actually, may video dito eh. So, ito, panoorin natin to naging mayor. Ang naging mayor si
Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drugs, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayan na. So, ayan ang sabi ni Las Cañas. So, ngayon mga kababayan, ito na. So, syempre, pag sinabi mong isang event na nangyari sa Davao City, may sasabit po na balita dyan. Malabong hindi. Especially pag ganyan, di ba? Kapag mayroong isang proyekto, ang isang LGU, minsan po talaga nababalita po yan. So, hanap ng balita regarding po dyan sa Tokhang na yan. So, may nakita tayong article ng 2015. 2015. Ito, hindi pa presidente si Digong nito. So, ibig sabihin nito, kung hindi pa presidente si Digong nito, wala pang Tokhang sa buong Pilipinas. At hindi pa natin alam na si Digong ang magiging presidente nito. So, ito mga kababayan, continue. Sabi dito, Davao City cops revive knock and persuade campaign on drug trade suspects. So, yung ginawa po ni Sara Duterte noong 2013 ay ni-revive po ito nung si Digong na po ang naging mayor. Nung si Digong na po ang naging mayor ng Davao City. So, sabi dito sa balita, Davao City Philippines policemen will start knocking on the doors of suspected drug pushers here under the revive of Tokhang, di ba? In a bid to eradicate the illegal drug problem. Oplan Tokhang was the idea of former City Police Director Bato de la Rosa, which resulted in the surrender over 24 drug personalities and the subsequent arrest of 500 others in 2013. So, hindi pa kasi uso yung EJK nito, kaya hindi masyado naging issue. Pero malinaw din po dito, nung balita noong 2015, si Bato talaga, yung pasimuno ng Tokhang. Sila ni Sara. Di ba nag-gets yung point na? Kasi relevant pa rin tong balita na to kasi 2015 ito. Hindi pa natin alam na si Duterte ang magiging presidente at hindi pa natin masyadong alam yung issue about EJK. Di ba? So, ang point dito, napatunayan po ng article po na to na si Bato talaga yung pasimuno ng Tokhang. Di ba? So, sabi pa dito, during the conduct of Oplan Tokhang, Dries said that the police office would continue with its anti-drug operation, which resulted with the arrest of 11,000 individuals during the 510 raids conducted in 2014. So, hindi na balita dito kung ilan yung EJK, During the implementation in 2013, De La Rosa claimed that Oplan Tokhang resulted in the surrender of over a dozen suspects. Okay? So, pinagmamalaki ni Bato de la Rosa na siya yung pasimuno ng Tokhang. Kasi sabi niya sa balita na to noong 2013, ginawa namin yung Tokhang. Ilang dosena yung sumuko. Tapos, nung 2024, ngayong taon din, tinanggi niya na. Sipin mo, 2015. Sabi ni Bato, tuwang-tuwa si Bato, binabalita niya dito kasi sa Inquirer to ako pasimuno ng Tokhang. Ito yung mga sumurrender. Tapos, nung na-issuean to ni Las Cañas na siya pasimuno ng Tokhang, nung binalita ni Las Cañas na si Bato yung pasimuno ng Tokhang at nilagay niya sa affidavit niya, tinanggi na ni Bato. Totoo, mayroon akong article dito. So yan galing Inquirer din De La Rosa on Las Cañas claims I'll chop my head off if proven true. Paputol ka ng leg.
Sabi ni Bato, kung totoo yung sinasabi ni Las Cañas na ako ang pasimuno ng tukhang, papaputol daw siya ng leeg, paputol ka na ng leeg. Yung gawin mo ba to? Di ba? Pag nagpaputol ka ng leeg, pikpikin mo muna yung leeg mo. Yun ano. Yung parang sa baboy. Tapos, ano ba yan? Nawala tuloy ako. So, sabi niya dito, no? Ito. Yan, ayan, continue natin. Di ba? Senator Bato de la Rosa said he would have his head chopped off if allegations that Vice President Sara Duterte was involved in the drug war were proven true. The lawmaker made the outlandish dare talaga, no? On Thursday, following retired police officer and confirmed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas claimed that the Vice President was among those orchestrated the previous administration brutal war on drugs. O, di ba? Lupit, no? Tinatanggi pa talaga. Di ba, ang hirap eh. Tinatanggi pa ni Bato de la Rosa na sila ni Sara Duterte ang pasimuno ng tukhang sa Davao. Akala ko ba maganda yung tukhang? Hindi ko talaga makuha eh. Si Bato talaga lakas magpatawa, no? Akala ko ba pinagmamalaki nila na yung tukhang maganda. Kaya nga nila ginawang nationwide eh. Tapos nung sinabi ni Las Cañas na hindi, kayong dalawa yung pasimuno ng tukhang nung sa Davao City, ngayon tinatanggi nyo na. Sasabihin nyo, magpapaputol kayo ng leeg. Basta si Bato talaga, lap trip talaga to, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Hindi kasi actually dapat makita rin ng Congress ito. In my own opinion, ha? Kasi ang pinagsimulan, kasi kung baga nagbigay na ng clue si Rina Garma eh. Ang pinagmulan po ng tukhang sa buong Pilipinas ay yung Davao model. 'Di ba? So kung sa Davao model po yung pinagmulan ng tukhang, dapat ito lang ano lang no. Sana mapanood ng mga congressman to no. Na sana kung sinabi nga po ni Rina Garma na Davao model po ang pinagmulan po ng tukhang sa buong Pilipinas. So dapat imbestigahan din kung sino ang nagpasimuno ng tukhang sa Davao City. Kasi ayun nga po ang pinagkuhanan ni Digong ng tukhang version niya nung siya naging presidente. So, ibig sabihin ba nun, meron ding reward system yung tukhang ni Sara Duterte nung siya yung naging mayor sa Davao City? So, nagets nyo ba? So, yun, no? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po dyan sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito sa content natin. Hindi, total, pakita naman ako ng reference na. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na si Sara Duterte pasimuno ng tukhang? At naniniwala ba kayo na magpapaputol si Bato ng leeg? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kung sa muli po, so, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Thank you.